Kainin natin ng Copramil, tapos kumpay. Para hindi mamayat ng gusto si Bitang. Malakas dumidin yung kanyang anak mga kaprobinsya. At marami naman siyang gatas. 5 araw pa lang yung baka natin. 5 araw. So pag nasa isang buwan to, siguro malaki na to. Mabilis lang lumaki yung mga hybrid na baka. Hindi siya magpalapit sa atin. Oh. Ano? Ah. Hello. Maraming gatas yung nanay niya. Oh. Base po sa ating napapansin, mas maraming gatas yung mga baka na hybrid compare sa mga native na baka. Napapansin po namin sa kanya na mabilis siya lumaki. Oh. 5 days pa lang. Tapos yung Batang matangkad yan. Matangkad yan si Batang. Safety naman sila dito pag may ulan. Yan. May isa tayo na trapa na nilagay para yan kay Queen Ay. Kasi si Queen Ay pinalabas na din natin. At next month po yung expected namin na mga anak siya. Mukhang kulang kami ng isang trapalito para kay Bitang. Sana lang hindi palagi umuulan para kahit walang trapal okay lang. Maganda tingnan mga kaprobinsya kung puro pula yung mga baka natin. Kung magmana kay Bitas din kasi yung dalawa nating baka na mga anak, si Bitas po yung tatay. Kung napaiay lang natin sila, napakaganda siguro. Nang hinayang po tayo. Hindi naman pagit si Bitas, pero mas gusto ko sana yung EI na Red Brahman sa mga panahon na yun. Kung nagsabi pa sila sa atin na naglandi yung baka natin. Pero okay lang. Hindi naman pangit si Bitas. Yung isang baka natin dyan, anak ni Bitas, nipis lang yung katawan niya. Pero napapansin namin sa kanya, napakakulit. Hindi na dumidi dun sa kanyang nanay. Palagi lang siya nakabuntot sa ating kalabaw na si Batitay. Yung maliit na tinakalabaw. Yung bukol niya. Ini ba? Dati po nung lumabas si Martes, maganda din yun. Pero mas maganda to. Sa tainga pa lang. Oh. Talo na si Martes. At lubog. Sana maganda din yung resulta sa ating mga baka na dalawa na mga anak ngayong Oktubre. Malapit na. Napakadali lang lumipas yung panahon mga kaprobinsya.
Pupuntahan po natin yung isa nating baka na si Bitang. Tingnan natin yung kanyang tiyan kung malaki na ba. Saan kaya nilagay ni bro? Ay, andun na. Matapang yung baka na yan mga kaprobinsya. Ano, wag yan sa atin. Lalo na pag mga anak siya. Yung makasama na natin ang pwede makalapit sa kanya. Yung baka na to, may edad na to. Kasi nung nabili natin siya, parang 4 na beses na siya nanganak. Tapos nag-anak dito sa atin ng isa, si Marites. At ngayon buntis naman siya. So pang-anim na siguro niya ngayon. Psst. Psst. Yan. Oops. Malaki na yung tiyan niya. Iba yung mga inahin mga kaprobinsya. Base po sa pinakikita, hindi masyadong manglanta yung didi. Basta mga inahin na hindi katulad pag mga dumalaga na pag nasa 8 buwan na lumaki na yung didi. Siya parang wala lang, pero yung tiyan niya malaki. Nung una niyang panganak dito, ang nakakasa si Pugi. Kahit may edad na siya pero magandang klase naman yung kanyang anak. Sana lalaki lang yung anak niya ngayon para ibinta na natin siguro o isapin. Gusto ko po na doon magpili ng babaeng baka para gawing inahin sa ating mga anak na galing sa Batangas, or yung ating isang baka dyan na puti na napaiay natin ng white Brahma. Kung sakaling mga babae yung anak nila, gawin natin inahin. Pero ito po, depende lang kung babae or lalaki, depende lang sa itsura sa kanyang anak. Kung magandang klase yung kanyang anak, pwede natin alagaan, gawin inahin dito. Nung dumating yung baka natin na si Bitang dito, hybrid na hybrid po siya. Tingnan, kasi yung katabi niya si Basya lang. Pero nung nagkatabi sila si Quinay at Batang, naging native yung hitsura niya. Kasi hindi po siya matangkad. Pero upgraded na po siya mga kaprobinsya. Tapos pinakasa natin dati ni Pugi. So yung resulta si Marites. At ngayon si Bitas yung nakakasa sa kanya. Sana maganda din yung resulta sa ating mga baka dito na nakasa ni Bitas. Mas malaki si Quinay compare kay Bitang. Matangkad si Quinay. Next month, doon na natin siya ilagay. Itabi na natin siya kay Batang. Magsimula naman sa pag-harvest ng tubo dito sa amin. So wala na kaming problema sa kumpay. At magkapahinga na yung mga kumpay namin dito na napiro. Yung mga napiro namin dyan, pwede na sana harvestin yan. Pero pag magsimula na po sa pag-harvest ng tubo, magkapahinga sila. At sikapin po natin na makaimbak tayo ng maraming kumpay. Ibilad natin yung mga dahon ng tubo, tapos i-stack natin. Pag dumating yung tag-init, pwede natin ipakain yung mga tuyong dahon ng mga tubo. Maganda sana pag magpagawa tayo ng silage, pero ilang beses po natin yan sinasabi na mahirap gawin yung silage. Napakadali lang tingnan sa YouTube, pero pag gawin natin yan, mahirap. Pag drum yung lagyan natin ng silage, ilan lang yung magawa natin. Tapos kung doon sa plastic o sako, lalo na hindi po marami yung mapagawa natin na silage kung sa sako lang or plastic. Wow.
Lilipat natin para makakain. Diyan lang. Medyo matarik dito. Pero i-check lang natin ito mamaya. Sihon lang. Ah. Psst. Kaon. Yan. Malakas siya kumain ng damo. Kahit hindi namin siya laging pinakain ng kupramil, pero tumaba pa rin siya. Ang maganda po dito sa amin, may mga bakante po tayo na mapastulan ng baka. Kahit hindi sa atin. Basta hindi lang ma-damage yung mga tanim, okay lang. Meron pa doon. Pero doon sa area ni Kapitana, napakahirap mag-alaga ng kalabaw doon or baka. Walang mga bakante doon. Yung isa natin kalabaw dito mga kaprobinsya na si Paloma, minsan po may isipan natin na i-dispatcha siya. Napakatagal niya naglandi. Tapos hindi namin sa magamit sa paghila ng karosa. Dati po may nagkagusto sa kanya, gusto siyang bilhin, pero hindi natin siya ibininta. Yan oh, pinalo siya ni Paula, yung maliit nating kalabaw. May edad na siya compare kay Paula. Yung iba nating kalabaw na sila si Tisay, siguro buntis na siya kasi hindi na naglandi ulit nung nakasa ni Palo. At si Paloma, hindi pa nga siya nakita na nirigla. Kaya minsan isipan namin na dispatcha si Paloma. Tapos yung alagaan namin si Batitay, kung sakaling maibinta natin siya. Si Paula magamit natin sa paghila ng karosa, pero siya hindi. Para bang may trauma siya nung nahuli siya dun sa pasto sa layawan. Pero subukan lang natin ito. Kung hindi natin siya maibinta, baka mura lang yung bili nila. Alagaan lang natin kasi mahal yung pagkabili natin sa kanya. Pang-alagain po yung presyo. Kung hindi tayo makabawi sa kapital natin sa kanya, hindi lang natin tuluyan na i-dispatcha siya. Hintayin lang natin na hintayin hanggang maglandi siya. Doon lang tayo babawi sa kanya anak, kung makasahan siya ni Palo, kung maglandi siya. Pero ganun siguro yung mga pure na Palo, matagal maglandi. Pure po siya pero parang na-inbreed na ba. Galing po siya sa pasto. Pag nasa pasto tapos hindi maayos yung pagka-monitor, baka magkakapatid yung tatay at saka nanay, kaya maliit yung resulta. Pero yung itsura niya, yung kulay, Palo na Palo. Kaya nga nag-interesado tayo sa kanya dati. Pero hindi pa final yung desisyon natin mga kaprobinsya na i-dispatcher siya. Yan po ang naisip natin mga kaprobinsya. Kasi maawa po kayong ibinta yung isa nating kalabaw dyan na anak ni Jean. So hindi naman pwede pag alagaan natin siya tapos hindi tayo mag-dispose, kasi marami na po tayong alaga dito. Okay lang pag hindi tayo mabusan ng kumpay, pero yung kumpay natin ito, yung napier, maganda pa sa ngayon kasi palaging umuulan. Napakabilis tumubo sa mga napier natin. Pero pag tag-init na, may mga time naman, may mga season po na hindi umulan sa loob ng mga 3 buwan. Doon po tayo mahirapan pag marami tayong alaga. Depende lang sa sitwasyon dito. Kung sakaling may magka-interesado sa kanya, ibinta natin siya.
Nag-ingay na si Palo nung nakita niya si Paloma. Yung mga natira dito, oh, napakabilis tumubo. Kasi nilagyan pa rin sila ng pataba. Tapos halos araw-araw may ulan dito sa amin. At mahina lang yung ulan. Parang sakto sa timpla ba. Yung maliit natin na baka, mukhang wala siyang ganang dumidi. Pero malakas siya kumain ng kumpay. Kasama sa ating kalabaw na si Batitay. Kaya minsan yung nanay niya magingay. Hinahanap siya. Pero baliwala lang sa kanya. Yung kanyang nanay. Dito po sila malagi. Yan. Pero hinayaan lang muna namin sila. Kasi hindi po nila mapatay yung manapir natin basta ganyan nakalaki. Pero pag kakaharvest pa lang, sigurado po tayo na mamatay yan. Katulad dito. Pero taniman natin ito ulit. Yung bukol niya mga kaprobinsya, kailangan natin ng bakunahan ulit yan. Kung hindi yan mabuto. May nakausap po tayo na kaibigan, mabuto lang daw yan or pumutok para siyang hubag. Pag pumutok na yan, kailangan po natin na lagyan palagi ng pantaboy ng langaw para walang uod. Yan po. Saka malakas siyang kumain ng kumpay. Hindi na sila pumunta doon. Parang iabana din nila ba. Pag magkaawit tayo ng bais, bibili ulit tayo ng gamot. Subukan natin na injikan ulit yung baka natin. Magtanong muna tayo sa technician. Dito po hindi lang tayo nag-request ng technician. Nagtanong lang tayo kung ano yung dapat ating gawin. Kung pag-injection lang or kung pagbakuna lang, alam naman natin kung paano magbakuna ng baka at saka kalabaw. Ang kailangan natin yung advice na. Tawagan natin pag magkawit tayo ng bais. Tapos kung sabihin niya na pwede natin injikan ulit, injikan natin. Matagal na ito na hindi natin napaliguan. Takot siya sa tubig. Malaking baka nasa bitas. Paligo lang siya mga kapibinsa. Kaya ito dito. Tali agak isa. Birahan ng pisik niya doon, birahan ng pisik niya. Subitas po na nagkaedad na siya. Nagbago yung ugali niya, hindi siya matapang. Hindi ko tulad ng una nung bata pa siya na matapang to. Pag nakatayo tayo dyan sa harapan niya, manuwag agad. Pero ngayon, kahit himasimasin pa natin dito, okay lang siya. Pero hindi naman tayo magkumpiyansa sa kanya.
Good luck, Bitas. Yung isa nating baka dito, nagpalit na po siya ng ngipin. Nanghingo na. Pag umubo yan, yung ngipin niya. So, malakas niyang kumain. Kahit matigas pa. Kahit tubo pa. Kayang-kaya nilang nguyain. Yan po ang ating nabsubahan sa ating mga baka. Basta magpalit na sila ng ngipin, napakalakas na lang kumain. Wala nang pili sa pagkain. Hindi katulad pag nasa mga 6 na buwan pa lang or 8, 10, piliin na nila yung medyo malambot. Except sa ating mga baka dyan na sila si Rigor at si Junior Pugi. Kasi kahit matitigas, kainin nila. Walang matira sa kanilang pakainan. Ito po, damihin natin ito sa i-adjust natin yung pagkain niya para tumaba ito ng gusto. Para kung sakaling magbinta tayo ng baka, pwede silang dalawa yung ibinta natin mga kaprobinsya. Sabay ba? Tapos sila si Rigor at yung mga maliliit nating baka, dito natin ilagay. Yung mga baka natin dito na mga malalaki, hindi po natin sila basta-basta ibinta. Basta wala silang mga kapalit dito. So, pero kung mga anak na lahat yung mga baka natin dyan, tapos mga lalaki pa, pwede tayo magbinta ng baka, tapos dito natin sila ilagay. Doon po sa kabilang kulungan, puno na doon, lalo na pag ilagay natin sa loob lahat yung mga babae nating baka. Para yon sa mga babaeng baka, yung andon. Ang kasya doon nasa 6 lang. Pero sa ngayon may bakante na 2 doon, kasi pinalabas natin yung mga buntis na malapit na mga anak. Dito po sa kulungan na to, kasya po dito yung 8 baka. Kung lagyan natin ng tig-2 baka kada kwarto. Yung size po sa ating kulungan medyo malaki po to. Nasa 40 by 10. Pag isama natin yung pakainan, 40 by 12. Yan po ang sukat sa ating kulungan dito. So maluwang lang. Tapos pag lagyan natin ng division dito, lagyan din natin ng isang baka, pwede tig-2 baka yung ilagay natin. May kambing pa tayo dito. Yan, 3 pero halos magkapareha lang yung katawan nila. Pwede na sila ibalik doon sa kabila para masanay sila doon. Kailangan pa natin itong lagi ng eartag para palatandaan na mga anak po niya yung kambing na yan. Kasi pag mahalo sila doon, hindi na natin makilala mga kaprobinsya kung sino yung nanay nila. 2 po yung babae dito at saka isa lang yung lalaki. Ang lalaki yung isa lang na kakulay ni George. Pero to matapang to pag ihalo natin doon. Baka sungayon niya yung mga kambing natin doon. Mukhang tama lang yung ginawa natin na hiniwalay natin sila dito. Kasi siya po yung pinakamatapang doon sa lahat na ating mga kambing. Sabi po natin mga kasama dito, yung isa lang ang hindi kumain ng kupramil. Yan po ang problema natin sa kanya. Mukhang doon lang siya umasa sa gatas ng kanyang nanay. Kasi siya yung malaki. Oh, hindi siya yung malaki. Siya yung makadili agad. Kasi nagulugos niya itong gano. Kawawa yung nanay. Parang alam din nila yung sinyalis mga kaprobinsya, yung signal ng kanilang nanay sa tuwing magpadidi. Okay lang yung nanay natin dito mga kaprobinsya kahit 3 yung anak niya. Kasi yung didi niya may 4 na nipple. So makainom pa rin ng gatas yung mga anak niya. Hindi katulad pag 2 lang. Minsan yung iba makadidi, minsan hindi. Pero pag 4 yung nipple, kahit pa paano, makainom pa rin sila ng gatas. Tapos nagsimula na silang kumain ng feeds or kupramil. So okay na. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin bihon. May paksiw pa na lechon bingala. Ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Higda-higda, radyo siya kaya ng buka. So, radyo siya katungog. Doon na gilang dito doon rin na. Iyo, jom-jom, wak juko kadungog.
Trabaho dito. Hulog to? Ito, itlog. I-repair ng mga pangalan lang. Tao na sa manok. Ano pwede dito? Sutra. Huwag iangat na baka dito daw nito pero kaya. Yan, ganyan. Yan naman tayo niya. So, dili mo kita ba? Mumura ka sa igin dito ro. Toto ko ro. Nampoy tunog bro speaker. Murag pauban. Murag mo pauban pura gina siya. Ito batitay ko dito tay kaya tutoy ko. Wow, naka-icon dire. Nilago ng baka. Iganit kay wala nang niya pa. Bantay yung muduo sa diya kay bisuon na nang baka si Ben Brahman. Yan, yung pastaan. Suga gina mo suntok na makahang isang upag man pero ka magsilip ko ng gata tayo na bata Muna naka-start niya na yun. May passport. wala katasang na ko kato kung naidako kayo yung at nga di niya matuyan nga di nga magtanaw niya dahulat ko niya nga mapaak niya kung dako nga mahiyos yun matutuyan niya Yes, sabi ko. mahiyos Balat ka na rin. kaya dili ba maliit ang bagaha dili pa rin bitang Hindi ka na siya. Saan po ambak ito, Pat? ilang baka ang buron ito lang ba yun niya ang lawan nagpaulag na napahan Magbuhong. mantap bisa aral ng bayaran lagi itu enggak kalau kan kok main dibayar Yan.
50-50 ka. Huwag na i-air dito si Batang, si Quinay, si Bitang. Ilupuhan na guys ha.